Mahina ang ugong ng makina ng van habang unti-unting umaandar yon palayo sa Mavalor. Nakaupo si Amara sa gilid, nakatingin sa bintana habang pinagmamasdan ang mga punong mabilis na dumaraan sa kanyang paningin. "Ready ka na ba?" Tanong ng katabi niyang si Jillian na may halong excitement ang boses. Bahagyang ngumiti si Amara, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo naman. Sana sapat na ang na-review natin." Sa isip niya, paulit-ulit niyang inuulit ang mga facts, formulas at mga tanong na pwedeng lumabas sa science quiz bee mamaya. Kailangan niya yung kayanin, hindi lang yun para sa kanya, para rin sa school nila na i-represent niya. Grade 8 pa lang si Amara, pero pakiramdam niya, parang napakalaki na agad ng responsibilidad na nakapatong sa balikat niya. Pagdating nila sa Itlugan National High School, sinalubong sila ng malamig na hangin. Napahawak siya sa laylayan ng kanyang blue na palda dahil halos lipa rin yon ng hangin. Ang lakas ng hangin, hindi napigil ang reklamo ni Amara. "Parang lilipa rin ka na," biro ni Jillian. Napatawa siya ng bahagya, pero agad din siyang natahimik habang naglalakad sila sa koridor. Maraming estudyante na galing sa iba't ibang school, iba't ibang uniform, iba't ibang mukha na pamilyar na sa kanya ang iba dahil nakita niya na rin noong isang taon. Biglang sumiko si Jillian sa kanya. "Amara, nakita ko si Simon Rael Mavalor." Napahinto si Amara sandali. "Oh, tapos? Si Simon lang naman. Bakit ganyan ang tono mo? Ikaw talaga? Kabarangay lang talaga natin yon." Kahit na taga Mavalor sila, parang out of reach pa rin sila. Kahit naging kaklase natin ng grade 2 si Simon, parang ang layo niya pa rin sa atin. Kung pwede lang kaibiganin si Simon, tapos ipakilala niya ako sa pogi niyang pinsan na si Henrik. Napailing na lang siya. Hindi niya kaibigan si Jillian. Kaklase niya lang ito at simpleng kababata. Hindi niya ito close pero alam naman siguro ng lahat na crush nito si Henrik. Kulang na lang, luhuran si Henrik Mavalor kapag nakakasalubong sa daan. Representative daw ng SFSS? Grabe, mayaman na nga, nag-aaral pa sa sikat na private school dito sa Rosario. Humalakhak pa si Jillian. Si baby Henrik ko kasi, average lang. Tamang pogi. Kung katulad lang sana siya ni Simon eh. E di sana, nakikita ko siya kahit papano kapag may mga district meet. Bahagya na lang natawa si Amara. 13 years old pa lang siya. Alam niya namang kasagsagan ng pagkakaroon ng crush ang pagiging teenager. Pero hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang nararamdamang ganoon. Hindi siya mahilig magkaroon ng crush. Pakiramdam niya, may mas importante pang kailangang isipin kaysa roon. "Ayun no," turo ni Jillian. "Nakita ko na si Simon." Napatingin si Amara sa paligid. Parang kusang hinahanap ang pangalan na narinig. Kilala niya ang mga Mavalor. Halos lahat naman ng tao sa Rosario at mga karatig bayan. Mayaman, makapangyarihan at laging laman ng usapan ang mga Mavalor. Naalala niya si Simon noong grade 1 at 2. Tahimik at matalino. Hindi naman sila close, pero may mga pagkakataong nagkakatinginan sila noon sa classroom. Hindi niya lang alam kung naaalala pa siya nito. Saglit lang naman kasi itong nag-aral sa Mavalor Elementary School at pagkatapos ng 2 taon ay lumipat na sa SFSS. Ang pogi at ang puti talaga nitong si Simon, no? Halatang mayaman, mataba pero ang clean looking tingnan. Matangkad kaya kahit mataba, medyo balance pa rin tingnan. Kaya lang, syempre, kapag tinabi sa mga pinsan niya, talagang napag-iwanan siya. Siguro kung katulad ng mga pinsan niyang katawan niya na malapad ang balikat, baka marami ring magkagusto. Ang taba niya kasi, hindi mahalata yung trademarks ng pagiging isang Mavalor sa kanya. Komento pa ni Jillian. Napailing na lang si Amara sa mga comment ni Jillian. Wala naman siyang pakialam sa mga Mavalor. Oo na at halos halata namang pag-aari nila ang Mavalor. Pangalan pa lang ng lugar nila, nasa apelido na ng mga ito.
Nung unang panahon daw, mga ninuno pa lang, mayaman na daw talaga ang mga mavalor. Halika na nga sa covered court, ang dami mong daldal. Mahinang sabi ni Amara sabay hila kay Jillian. Pumasok sila sa designated room matapos ang orientation. Umupo si Amara, hawak ang whiteboard at marker. Nakatingin siya sa harapan, pero ang isip niya ay parang nasa kung saan. Hanggang sa magsimula ang quiz bee. Tanong, sagot, sulat, taas ng board. Sunod-sunod yon. Sa bawat round, nararamdaman niya ang pag-igting ng laban. Isa-isang natatanggal ang contestants hanggang sa kaunti na lang silang natira. Malapit na. Kaya ko to. Nasa difficult round na sila nang bigla siyang napatingin sa bintana. May mga estudyanteng nakasilip doon na nanonood. At doon niya nakita si Simon. Parang huminto ang mundo niya sandali nang magkatinginan sila. Gusto niyang isipin na pinapanood nito ang representative ng SFSS. Pero nahuli niyang sa kanya ito nakatingin. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang may dumaan na kuryente sa buo niyang katawan. Gusto niyang ilihis ang tingin, pero hindi niya magawa agad. Napansin niyang bigla siyang naging conscious sa itsura niya. Sa sagot niya at sa lahat ng mayroon noong sandaling yon. Nawala si Amara sa focus ng ilang segundo. Bandang huli, natapos ang laban. Third place, Amara Queen Salazar from Mavalor National High School. Ngumiti siya, tumango at tinanggap ang resulta. Pero sa loob niya, may kaunting kirot. Konti na lang sana ang points. Paglabas niya ng room, napatingin siya agad sa bintana. Wala na si Simon doon. Umalis na. Hinayaan na lang niya. Siguro ay tapos na rin ito. Mas madali kasing matapos ang poster making. At alam niyang doon kalahok si Simon. Naglakad sila sa hallway. Hawak ang gamit at pack lunch na binigay ng teacher coach. Gutom na siya pero pagod din. Kaso, nadula sa kanyang kamay ang mga hawak niya. Natapon ang pagkain ni Amara sa sahig. Napahinto siya at napatingin ang ibang estudyante. Ramdam niya ang init ng kanyang mukha. Parang gusto niyang matunaw sa hiya. Ano ba yan? Yumuko si Amara. Hindi alam kung ano ang uunahin. Ang pagkain o ang sarili niyang dignidad. Wala na akong kakainin. Mas masakit yun kaysa sa hiya. Wala siyang baon. Wala siyang pera. Maghapon pa ako rito eh. Bigla siyang napalingon nang may lumapit. Hindi siya agad nakapagsalita. Si Simon. May dala itong walis tingting at dustpan na mukhang hiniram pa nito. Hayaan mo, tulungan na kita. Kalmadong sabi ni Simon. Hindi siya agad nakagalaw. Sa lahat ng tao roon, si Simon ang pinakahuling taong maiisip niyang tutulungan siya. Lumuhod pa ito sa harap niya. Maingat na nilinis ang natapong pagkain. Hindi na. Ako nang maglilinis. Nauutal niyang sabi. Napasinghap si Amara nang makita niyang pinupunasan pa nito ang mga sarsa sa sapatos niya. Gamit ang malinis nitong panyo. Sobrang hiyang-hiya na siya. Isang mavalor, nililinisan ang kanyang sapatos. Wag. Okay lang. Pigil ni Amara at iniatras ang kanyang mga paa. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay na may taong ganoon sa kanya. Bukod doon, ito si Simon Rael Mavalor. Parang isa yung kalapastanganan kahit na wala namang nagsasabi sa kanya na kalapastanganan nga iyon. Salamat, mahina niyang sabi. Tumango lang si Simon ng walang arte at walang yabang. Tumayo ito at mataman siyang pinagmasdan. Take care, sambit nito bago umalis. Naiwan siyang nakatayo, hawak ang kanyang mga gamit. Ano yon? Hindi niya maintindihan kung bakit parang mas tumindi ang kaba niya kaysa noong nasa quiz bee siya kanina. Nang makalma ang sarili, bumalik siya sa covered court. Kumusta? Tanong ng teacher coach nila. Third po, sagot naman ni Amara. Wow, congratulations! Ngumiti siya. Totoo naman na masaya siya. Pero gutom na siya.
Napatingin siya sa mga kaklase niyang may hawak pang packed lunch. Hindi pa kinakain. Nilunok niya na lang ang kanyang laway. Amara, kain ka na, sabi ng isa niyang kasama. Nakakain na ako. Nakain ko na sa loob ng classroom yung para sa akin. Hindi niya alam kung bakit siya nagsinungaling. Siguro dahil ayaw niyang kaawaan. Maglalakad lang muna ako, dagdag na lang ni Amara. Tumango ang mga ito. Naglakad siya ulit sa paligid ng school. Iniwan niya na lang ang gamit doon dahil may magbabantay naman. Habang naglalakad, naririnig niya ang kalam ng kanyang sikmura. Gutom na talaga ako. Wala kasing almusal kanina. Wala kaming bigas. Tapos, since may dayo, hindi ako makakauwi sa tanghali. Hanggang sa napatingin siya sa may gate. May delivery boy na dumating sakay ng motor. May kinuha ron si Simon. Nagkatinginan sila ulit. Ngumiti siya rito. Medyo mabait. Tinulungan naman siya nito kanina. Nakita niyang ngumiti rin pabalik si Simon. Pero hindi siya handa sa sumunod. Naglakad si Simon papunta sa kanya. Bahagyang napaatras si Amara habang hawak ang tiyan. Bakit papunta siya dito? Huminto ito sa harap niya at inabot ang isang supot. Kain ka. Nanlaki ang mata ni Amara. Hindi, okay lang. Sa'yo ata yan tapos binibigay mo sa akin. Umiling si Simon at pinakita ang isa pang supot. Para sa yan. Meron ako na para sa akin. Umawang ang bibig niya. Nahihiya siyang tinanggap yon. Subalit gutom na talaga siya. Ang lamig na ng pawis ni Amara. Kaya dahan-dahan niyang tinanggap ang supot. Salamat. Hindi naman kailangan pero salamat talaga. Ngumiti si Simon ng bahagya. Kainin mo yan. At pagkatapos, tumalikod na ito. Hindi na siya hinintay. Hindi na siya tiningnan ulit. Naiwan si Amara, hawak ang supot. Parang hindi siya makapaniwala na binigyan siya ni Simon. Umupo siya malapit sa bench. Dahan-dahan niya yung binuksan. Nanlaki ang mata niya. Ang dami. May kanin, fried chicken, burger steak at palabok. May fries din, burger, ice cream, mango pie at soft drinks. Bakit hindi niya maintindihan? Hindi naman kami close, hindi naman kami magkaibigan. Nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mata. Medyo naiiyak agad siya na makatanggap ng malasakit mula sa ibang tao. Ayaw niyang kaawaan, pero yon at naiiyak siya sa simpleng malasakit. Mabait naman talaga si Simon. Sandali niya lang itong naging kaklase noong elementary, pero alam niya talagang mapagbigay ito. Bago pa maiyak, kumain na lang siya ng dahan-dahan. Sa bawat subo, ramdam niya ang gutom na unti-unting nawawala. At habang iniinom niya ang soft drinks, napatingin siya sa malayo. Simon Rael Mavalor, ang bait mo rin pala. Hindi ka pa rin nagbabago. Tahimik ang buong biyahe pa uwi. Nakaupo si Amara sa parehong pwesto sa van. Hawak pa rin ang supot na pinaglagyan ng kinain niyang pagkain kanina. May laman pa yon. Sa dami, hindi niya naubos, kaya naisip niyang ibigay na lang sa kambal niyang mga kapatid. Uy, tahimik ka. Puna ni Jillian. Napabuntong hininga siya. Pagod lang ako. Tumango si Jillian. Sayang no, malapit ka na mag-first. Ngumiti si Amara ng pilit. Okay na yon. Pero sa loob niya, may halong saya at lungkot. Saya dahil may napatunayan siya. Lungkot dahil alam niyang kaya niya pa sana. At higit sa lahat, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ginawa yon ni Simon. Napatingin siya sa pagkaing dala niya. Pagbaba nila ng van, halos paggabi na. Medyo madilim na ang paligid. At tahimik na ang kalsada papunta sa kanilang bahay. See you bukas! Paalam ni Jillian nang bumaba siya sa may kanto. See you! Sagot niya. Naglakad si Amara pa uwi ng dahan-dahan. Ramdam niya ang pagod sa kanyang paa, pero mas mabigat ang pakiramdam niya sa loob. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang kaba
habang papalapit siya sa bahay nilang malaki pero luma na. Pagdating niya, napansin niyang bukas ang pinto. Bakit bukas? Karaniwan, sarado yon, lalo na at sila na lang mga babae ang nandoon. Wala na silang lalaki sa bahay. Kahit probinsya, nag-iingat pa rin sila. Mahirap na at baka mapasok pa sila. Pumasok si Amara at doon niya narinig ang boses ng kanyang ina. Nay, tama na. Pagod na ako. Napahinto si Amara sa may pintuan. Anong nangyayari? Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang kambal na sina Heaven at Sky sa sala. Binigay niya sa mga ito ang pagkain. Paghatian niyo, anong nangyayari? Nagkibit balikat si Heaven. Ewan ate, nag-aaway sila. Napabuntong hininga siya at tiningnan ng dalawang babae niyang kapatid. Parehong 5 taon pa lang at parang wala pang muwang sa mga nangyayari. Binaba niya ang bag at mabilis na umakyat. Nakita niya ang kanyang ina. Nakatalikod, nag-iimpake ng mga damit sa isang malaking bag. Kalat ang mga gamit sa sahig. Bukas ang kabinet at halatang nagmamadali. At ang mga bata, iiwan mo? Nanginginig ang boses ng kanyang lola. Ano ka ba naman, Vina? Mag-isip ka naman. Nandyan ka naman, inay. Sagot ng kanyang ina na parang walang pakialam. Ayoko na, inay. Pagod na ako. Sobra na ang stress ko. Kapag nanatili pa ako rito, baka magpakamatay na lang ako. Kasalanan mo rin naman kaya ako ganito. Mas pinapaboran mo ang mga totoo mong pamangkin. Kasi totoong pamangkin mo sila at ampun mo lang ako. Ang unfair mo, inay. Ano bang akala mo? Silang mag-aalaga sa'yo? Sa arte nilang yun? Hindi totoo yan. Anak, mag-isip ka. Huwag mong iwan ang mga anak mo. Umiling ang nanay niyang si Vina. Ayoko na, inay. Ayoko na. Pagod na ako. Pero may sumabog sa loob ni Amara. Mama? Napalingon ang kanyang ina. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pero agad itong umiwas. Umuwi ka na pala. Sabi nito na parang normal lamang ang lahat. Hindi makagalaw si Amara. Ano po yan? Bakit po kayo nag-aaway ni Lola? Bakit po kayo nag-iimpake? Huminga ng malalim ang kanyang ina. Pero hindi ito tumingin sa kanya. Aalis ako. Saan po? Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Sa Maynila. Tiningnan niya ang mga gamit nito. Bakit po, Mama? Ano po pang gagawin niyo sa Maynila? Hindi agad sumagot ang kanyang ina. Tuloy lang sa paglalagay ng damit sa bag. May kasama ako doon. Sasama ako sa kanya. Mahihirapan lang ako rito. Wala na rin namang kwenta ang walang kwenta ninyong ama na OFW at pinabayaan na tayo. Umawang ang bibig ni Amara. Galit din siya sa kanyang ama. Kaalis lang nito noong 1 taon. Pero ilang buwan lang ang nakaraan, hindi na ito nagpapadala ng pera. Bagkos sa kabit na ito nagpapadala. Iniwan na sila ng ama, kaya hindi niya maintindihan kung bakit pati si Vina lalayasan na silang magkakapatid. Mama, garal-galang boses na tanong niya. Paano kami? Matanda ka na, Amara. Kaya mo na yan. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Mama, anong matanda na? 13 years old pa lang po ako, Mama. Grade 8 pa lang ako. Paano sina Heaven at Sky? 5 taon pa lang sila. Mama, bakit ka aalis? Kaso, umakyat pala ang kanyang mga kapatid na umiiyak na. Mukhang narinig na aalis ang mama nila at yun lang ang tanging naintindihan. Ate, tawag ni Sky. Anong ginagawa ni Mama? Parang nadurog ang puso niya. Lumapit siya agad at niyakap ang dalawa. Shh! Okay lang, nandito ako. Mama, huwag ka nang umalis. Iyak naman ni Heaven. Pero nanatiling matigas ang kanyang ina. Manahimik kayo. Nandyan naman ang lola at ate nyo. Hindi na ako masaya dito. At saka nasan ba tatay ninyo?
Hindi na nga nagre-reply. Hindi na nagpaparamdam. Wala na akong aasahan dito. Vina, mga anak mo yan. Sigaw ng lola niya. Matanda na ako. Hindi ko na sila maaalagaan ng maayos. Hindi na napigilan ni Amara ang mga luha niya. Nagmamakaawa na ang lola nila para sa kanilang magkakapatid. Pero parang wala nang naririnig ang kanyang ina. Pagod na ako, ulit pa ni Vina. Ayoko na nga sabi. Kalimutan na lang nila na nanay nila ako. Parang paulit-ulit na kutsilyo sa dibdib ni Amara ang mga salitang yon. Lumapit ang kanyang ina sa pinto. Hindi man lang sila nililingon magkakapatid. Mama, mahina niyang tawag. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung paano pipigilan. Hindi niya alam kung may karapatan pa ba siyang pigilan. Sandaling tumigil ang kanyang ina. Umaasa siya na lumingon ito, pero hindi nito ginawa. Sa halip, binuksan nito ang pinto at lumabas ng tuluyan. Mama! Sigaw ng kanyang mga kapatid. Mama! Tumakbo ang mga ito palabas, pero agad hinila ni Amara. Huwag na. Dahan-dahan siyang lumuhod at niyakap ang kambal. Hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang mga ito. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin. Narinig niya ang mahinang iyak ng kanyang lola. Lumapit ito, hirap na hirap sa walker nitong alalay sa paglalakad. Halika! Dito kayo! Sabi nito habang nanginginig ang boses. Lumapit si Amara, dala ang kambal. Niyakap sila ng kanyang lola. Babalik din yan. Pero kahit ang boses nito, may duda. At naramdaman yon ni Amara. Hindi na siya babalik? Hindi niya alam kung bakit, pero sigurado siya. Sa paraan ng pag-alis, lamig ng boses at kawalan ng lingon ng mama nila. Hindi na ito ang mama na kilala niya. Lumipas ang mga araw na parang walang pahinga ang isip at katawan ni Amara. Hindi na mabilang ni Amara kung ilang beses siyang nagising ng madaling araw na mabigat ang katawan, pero kailangan pa ring bumangon. Sa bawat pagdilat niya ng mata, unang pumapasok sa isip niya ang mga kapatid niya. Ang kambal na nakayakap sa kanya tuwing gabi, na parang siya na lang ang mundo ng mga ito. Gising na ate, sambit ni Sky at hinaplos ang braso niya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Madilim pa ang paligid. Napatingin siya sa maliit nilang orasan. 5:00 pa lang, pero kailangan ng bumangon dahil may pasok pa sila sa school. Ihahatid niya pa ang mga kapatid sa kinder. Sige, gising na tayo, saad ni Amara. Pilit na inaangat ang sarili. Masakit ang likod niya. Mabigat ang ulo. Halos hindi pa nawawala ang antok. Pero sanay na siya. Sanay na siyang kulang sa tulog. Sanay na siyang pagod. Pero hindi pa rin siya sanay sa pakiramdam na wala na ang mama nila. Sa bawat umaga, may maliit na parte sa kanya na umaasa pa rin na baka bumalik na ito. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang naiintindihan na hindi na talaga ito babalik. Tahimik siyang bumangon, naligo at sinabay na ang kambal. Pagkatapos magbihis, inayos niya ang buhok ng kambal at tinulungan magsuot ng uniform ang mga ito. Ate, anong ulam? Tanong ni Heaven. Napahinto siya saglit. Anong ulam? Madalas na magluto para sa kanila ang lola nila. Pero hindi na ito maagang nagigising gaya ng dati. Napatingin siya sa kusina. Mabuti na lang may natira pa silang kanin kagabi at may ginisang gulay na iinitin niya na lang mamaya. May gulay pa tayo? Sagot niya at pilit nang umiti. Habang kumakain sila, napatingin siya sa lola niyang nagising na. Lola, kain na po kayo, saad niya at naglabas agad ng isang plato at mga kubyertos. Tumango ito pero halatang pagod. Amara,
pasensya ka na kung ganito ang nangyari sa inyo. Agad siyang umiling. Hindi niyo naman po kasalanan yun, Lola. Desisyon po ni na Mama at Papa na iwan kami at pabayaan. Dapat nga po magpasalamat pa kami kasi nandyan kayo at hindi niyo po kami iniwan. Hindi po namin talaga alam ang gagawin namin. Lumipas ang isang buwan. Hindi pwedeng umasa lang silang umutang ng umutang ang lola nila. Hindi pwedeng umasang magbenta sila ng magbenta ng gamit para makaraos. Ang bigas, hindi nila problema dahil may nagsusupply pa naman sa kanila mula sa dating may utang sa lola niya. Kung sa mga gulay lang din, marami silang tanim sa bakuran at maraming talbos sa paligid. Pwede na yon. Pero gaya ng alam niya, hindi pwedeng ganoon na lang. Pumapasok siya sa school. At marami ring kailangan ang kambal, lalo na at kinder pa lang ang mga ito. Hindi na kaya ng lola nila, kaya dapat siya ang mag-isip kung paano sila mabubuhay ngayon. Mabuti na lang kahit 13 years old pa lang siya, may tumanggap na sa kanya. Kaya matapos ang maghapong school, magbibihis lang at dediretso na agad siya sa bayan. Pumupunta siya sa ospital at nagtatrabaho sa kantin doon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng pagkain. "Amara, dumating ka na," bati ni Aling Teresa. "Opo," sagot niya at agad na nagsuot ng apron at hairnet. "Pasensya na po, medyo late." Napangiti ito. "Ayos lang, naintindihan naman namin na estudyante ka rin. Kaya kahit malate ang palit natin ay ayos lang. Simulan mo na yung mga plato sa likod." Tumango si Amara. At doon na nagsimula ang paulit-ulit na galaw. Naghuhuga siya roon, nagtitinda, nagsasandok ng mga ulam. Sa bawat pinggan na hinahawakan niya, ramdam niya ang lamig ng tubig at ang pagkapagod ng kanyang kamay. Pero hindi siya pwedeng huminto. Hindi siya pwedeng mapagod. Kailangan ng masanay ang katawan at isipan niya na pagsabayin ang aral at trabaho. "Uy, pahinga ka muna. Kumain ka na ba?" sabi ni Ate Flor sa kanya. Tumango siya kaagad. "Apo, kumain na po ako. Nakapag-break na rin po." Pero ang totoo, hindi siya okay. Ang dami-dami niyang iniisip. Kaya kahit magpahinga, kung hindi pa tamaan ng antok, nag-aaral na lang talaga siya. Pagdating ng 10:00 ng gabi, medyo humupa na ang tao sa kantin. May bagong lutong lomi kaya pinakain ulit siya. Yun ang gusto niya sa trabahong yon. Anlikain siya at pwede pang mag-uwi kapag may natirang ulam. Pinapayagan siyang kumuha ng sapat lang kasi alam naman ng mga ito ang buhay niya. Umupo siya sa isang sulok habang kumakain ng lomi. Inaantok na siya pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Pagka-uwi naman niya mamaya, may oras pa siya para matulog. Pagkatapos, binalikan niya ulit ang trabaho. 1:00 ang out niya at mabuti na lang may nasasakyan pa siya kahit ganoong oras na. Pag-uwi niya, tulog na ang kambal pati ang lola niya. Tahimik na ang bahay. Lumapit siya sa mga ito at hinaplos ang buhok. "Good night." Nang makapag-half bath, saka lang siya humiga. Pagod na siya. Pero bago siya tuluyang makatulog, may naalala siya. Tiningnan niya kung ano ang mga hahabulin niyang gawain bukas. Sa school niya nalang gagawin ang ibang assignment na late pinasa at sa GC lang napasa ng mga teacher. Nanlaki ang mata niya nang makita ang pangalan ng nag-send ng friend request sa kanya. "Bakit naman ako ipa-friend request ni Simon?" Binuksan niya ang message. May message ito sa kanya. "Hi Amara, kumusta ka na? Nakita kita sa kantin kanina ng ospital. Bumili ako. Hindi mo siguro napansin kasi maraming tao. Working student ka na pala." Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. "Ah, nandun pala siya kanina. Hindi ko napansin."
Parang may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung matutuwa siya o maiilang. Bakit niya ako minessage? Hindi niya agad sinagot. Pagod na siya at sa totoo lang, wala siyang ganang makipag-usap kahit kanino. Wala namang ginagawang masama si Simon. Wala rin itong ginagawang mali. Pero wala siyang oras sa ganoon. Kung may interes si Simon sa kanya, hindi niya papansinin. Bukod doon, ayaw niya rin sa mataba. Oo na at isang mavalor si Simon, pero hindi niya ito tipo. Wala rin siyang nararamdamang pagkagusto rito. Ayoko ng mataba. Hindi ko type ang matataba. Gwapo naman si Simon pero hindi ko talaga siya bet. Parang masyadong mabait. Baka kung magkakagusto ako, gusto ko yung mga bad boy looking. Isa pa, parang pag-aaksaya lamang ng oras ang pakikipaglapit kay Simon. Hindi niya kayang mag-entertain ng kahit anong bagay na hindi makakatulong sa kanila. Hindi niya kayang mag-isip ng kung ano pa. Ang iniisip niya, pera, pagkain, lola niya, mga kapatid niya, pati na rin ang bills. Hindi chat o bagong kaibigan. Hindi kung ano mang pwedeng maramdaman niya bilang teenager. Inaantok na ako. Makatulog na nga. Unti-unti, bumagsak na ang talukap ng mata ni Amara. Yon ang pinakamabuting gawin. Matulog, magpahinga, gumising bukas, mag-aral at magtrabaho. Hindi niya kailangan ng kahit anong aksayang kakain ng kanyang oras. Maaga siyang pumasok kinabukasan. Hindi pa gaanong puno ang classroom, pero nandoon na ang ilan sa mga kaklase niya. Umupo si Amara sa pwesto niya. Agad inilabas ang notebook at ballpen. Hindi na siya tutulong sa paglilinis. Naghahabol siya sa paggawa ng assignment, kaya yon ang gagawin niya. Medyo magulo pa nga ang sulat niya habang minamadali. Kailangan matapos to bago dumating si ma'am. Ramdam niya ang bigat ng ulo. Kulang na naman sa tulog. Parang may nakadagan sa balikat niya kahit nakaupo lang siya. Amara! Napangiwi siya nang marinig ang boses ni Jillian. Wag ngayon, please. Pero bago pa siya makaiwas, napalibutan na siya. Oy, totoo ba? Tanong agad ng isa nilang kaibigan na si Royem. Ano ba yon? Hindi niya inangat ang tingin at tuloy lang sa pagsusulat. Nililigawan ka raw ni Simon Mavalor? Napahinto ang kamay niya. Dahan-dahan siyang napatingin. Ano? Anong pinagsasasabi niyo? Saan niyo ba nakuha yan? Natawa si Jillian at halatang aliw na aliw. Eto, wait, buksan mo kasi ang sarili mong cellphone nang makita mo. Nag-aalangan man, tiningnan ni Amara yon. Nanlaki ang mata niya. Pagbukas niya, sunod-sunod ang notifications. Likes, hearts, at pangalan ni Simon Rael Mavalor ang nakita niya. Halos lahat ng post niya kahit luma na, kahit walang kwenta ay nakalike ito. Bakit niya nilike lahat to? Nauutal niyang tanong. Kitang-kita oh, sabi ni Jillian at malakas na tumawa. Grabing papansin yan, final boss. Hindi naman siya ganyan sa iba. Dagdag pa ni Eman. Alam ko hindi yan masyadong nag-online. Ang friends niya lang, mga pinsa niya lang, kapamilya at bilang na tao lang. Masyadong private tong si Simon, di ba? Tapos nagulat kami, nakalike na sa'yo. Tapos ikaw lang ang friend niya rito sa friend list niya. Biglang uminit ang pisngi ni Amara. Hindi dahil kinikilig siya, kundi dahil naiilang at medyo naiinis. Hindi naman yan big deal, sabi niya at binalik ang atensyon sa paggawa ng assignments. Hindi big deal? Bulalas ni Joanne. Amara, si Simon yon, sabi pa ni Jillian. Mavalor, hello? Napabuntong hininga siya. Ano ngayon kung mavalor siya? Ang OA nyo? Ano naman kung nasa friend list niya ako ngayon? Kailangan ba malaking bagay yan na kailangan na pag-usapan? Oo, mavalor yan, Amara. Kahit siyang pinakatabachoy at pinakapangit doon sa mga pinsan niya, pero mavalor pa rin yon. Baka naman nililigawan ka na.
Tukso pa nito sa kanya. Hindi, diretso niyang sagot. Walang nangyayaring ganyan. Tumawa ang mga ito. Tumawa rin si Jillian. Oy, denial. Bakit? Nahihiya ka? Gusto mo yung mas poging pinsan ang manliligaw sa'yo? Makipag-close ka na. Gamitin mo tapos isama mo ko lagi para makapakilala ko kay Henrik Mavalor. Muntik na siyang mapairap. Hindi siya tumitingin at patuloy sa pagsusulat ng kanyang assignments. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang. Hindi ba nare-realize ng mga ito na mga hamak na 13 at 14 lang sila? Sa halip ng pag-aaral ang topic ay puro kalandian lang ang alam. Type mo kasi yung mataba, no? Bakit hindi ba kaya ng ganda mo yung 3 pinsan na mas pogi? Pang-aasar pa ni Eman. Biglang nanigas si Amara. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may tumutusok sa kanya. Oo na at hindi niya type ito kasi mataba. At hindi niya rin sobrang kilala, pero hindi para pagtawanan. Mabait si Simon. Naalala niya ang itsura nito, ang kabaitan nito, at pagyuko nito para punasan ang sapatos niya. Kasi, sino bang tao ang gagawin yon para sa kanya? Kahit hindi naman sila sobrang close. Hindi niya yon nakitang katawa-tawa. Hindi niya yon nakitang dapat pagtawanan. Hindi ko type ang Simon Mavalor na yon. Ayoko sa mataba. Wala akong oras para dyan. Tigilan niyo ako. Sabi ni Amara at mas malamig na ang boses. Natigilan sila nang may bumagsak sa likod. Pagsilip nila, nakita nila si Janet na nasa kabilang section. Mukhang may pinakuha ang teacher dito kaya nandoon. Pamangkin kasi ito ng teacher. Natahimik tuloy sila. Maya-maya'y umalis na rin naman. Maya-maya'y bumalik na naman sa pang-aasar ang mga kaibigan niya. Ay, defensive. Sus, baka kahit mataba patulan mo pa rin kasi Mavalor. Grabe, Amara, umamin ka na. Napahigpit ang hawak niya sa ballpen. Pwede ba? Ang dami kong iniisip. Kita nyo naman, nag-aahabol pa ako ng assignments. Iniistorbo nyo ako sa walang kwentang topic na to. Nahihirapan ako sa buhay ngayon. Hindi nyo ako dinedirekta pero alam ko naman na nag-uusap-usap kayo dahil nilayasan kami ng mama ko. Natahimik ang mga ito. Napapikit si Amara at pinasadahan ng mga daliri ang buhok. May trabaho na ako at pinipilit ko ang sarili ko na isabayon sa pag-aaral ko. May mga kapatid pa akong kailangan kong isipin. May lola na hindi na makalakad ng maayos. 13 pa lang ako, pero iniisip ko na kung anong kakainin namin sa susunod na araw. Saan kami kukuha ng pera? Pagod na ako. Kaya pakiusap lang at huwag nyo nang dagdagan sa mga walang kwentang usapan na to. May pinagtatawanan pa kayo. Napailing si Amara. Kinuha niya ang mga gamit at biglang tumayo. Tinalikuran niya na lamang ang mga ito. Tahimik ang classroom sa likod niya. Pero naririnig pa rin niya ang mahinang tawa. Oy, nagalit! Grabe naman, joke lang. Hindi na siya lumingon. Hindi niya kailangan ng pagiging immature ng mga ito. Umupo siya sa kabilang dulo ng mag-isa. Inilapag ang notebook at itinuloy ang pagsusulat. Hindi niya maintindihan kung bakit ang dali para sa iba na gawing biro ang mga bagay na hindi naman naiintindihan ng mga ito. Naiirita lang si Amara. Hindi niya gusto ang mga ganong klase ng usapan. Maya-maya'y may dumating ng teacher. Kahit paano, nakaabot naman siya sa pagbasa. Yun nga lang, habang may klase, hindi niya na mapigilang matulog. Hanggang sa nagising na lang siya. Recess time na. Napatingin agad siya kay Jillian. Bakit hindi niyo ako ginising? Anong sabi ng mga teacher? Natataranta siyang inayos ang buhok. Si Ma'am Coloma, hinayaan ka na lang. Sina Ma'am Tapit at Ma'am Alvarado nagpadala ng activity na sasagutan. May faculty meeting kasi. Next week pa daw ipapasa. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Hindi niya na napigilan ang antok. Hindi pwedeng ganoon palagi. Baka bumaba ang ranking niya. Hindi yun pwedeng mangyari. Kailangan niya ng awards at mataas na marka para pagdating ng college, hindi siya mahirapan maghanap ng scholarship.
Recess na pero hindi sumama si Amara sa mga kaklase niya. Nanatili siya sa upuan, nakatungo sa notebook, pilit binabasa ang activity na ibinigay. Kailangan niyang magawa yon para wala na siyang aalalahanin habang nagtatrabaho. Kahit parang nagdodoble ang paningin niya sa sobrang antok, pinipilit niyang intindihin. Kailangan kong bumawi, hindi pwedeng bumaba ang grades ko. Naririnig niya ang ingay ng mga kaklase niya. Nagtatawanan, kwentuhan at biruan. Pero parang malayo yun sa kanya. Parang ibang mundo na ang mayroon siya. Nang dumating ang lunch, umuwi lang siya para kumain. Bumalik din ulit para sa mga klase. Nang uwian na, nagmamadali na siyang magligpit. Pero natigilan siya nang may marinig. Biglang may sumigaw mula sa labas ng classroom. "Uy! Si Zaimon!" Napakunot ang noo ni Amara. Ano naman ngayon? Hindi niya pinansin. Tuloy lang siya sa pag-aayos ng mga gamit niya. Pero maya-maya, naramdaman niyang parang may nagbago sa atmosphere ng paligid. Parang may mga nagtatakbuhan palabas, nag-uunahan sa pagtingin. "Amara!" sigaw ni Jillian. "Lumabas ka! Nandun ang manliligaw mo sa labas kasama ang mga pinsan niya at ilang taga-SFSS." Umiling siya. "Ayoko. Baka pupuntahan lang nila yung tita nilang principal dito. Pero, pakialam ko ba sa mga yan? Pwede ba? Hindi ko nga manliligaw si Zaimon." Tumayo na siya at sinakbit ang bag. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng classroom. At doon niya nakita sa tapat ng gate. Isang kotse na malinis at mukhang mamahalin. Nasa labas ang driver at sa harap nun, si Zaimon kasama ang mga pinsan nito na mavalor din. May mga kausap ang mga pinsan nito. Pero si Zaimon tahimik lang na nakatayo, parang may hinihintay. Bahagyang natigilan si Amara. Ano ba kasing ginagawa nila rito? Hindi niya gustong isipin na para sa kanya. Hindi pwede. Hindi naman din siguro. "Amara, tingnan mo!" bulong ni Jillian at parang kinikilig para sa kanya. Pero alam niya namang nang-aasar lang. Baka ikaw ang hinihintay niyan, kaya sumama sa mga pinsan niya rito. Hindi naman yung gumagala at madalas sumasama sa mga pinsan niya. Napairap si Amara. "Ang OA ninyo? Tigilan niyo ako sa mga paganyan ninyo. Wala ngang kami. Saka ang babata pa natin para sa mga ganyan." Pero hindi niya maikakaila na nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung sakaling naputol ang iniisip niya nang may biglang lumapit kay Zaimon. Si Janet yon na sobrang nakangiti habang palapit dito. Napakurap si Amara. Umiwas siya ng tingin, para bang may kung anong kumalas sa kanyang dibdib. "Yan, kita nyo naman. Mukhang si Janet naman ang gusto ng Zaimon na inaasar nyo sa akin. Kaya tigilan nyo na ako. Ayoko ng issue." Kalmadong sabi ni Amara, kahit na parang may kung anong kumislot sa kanyang dibdib. "Uuwi na ako," imporma niya kay Jillian. "Pasabi kay Agnes na may trabaho pa ako. Sabihin mo na siya nang bahalang mag-assign ng gagawin ko sa group work." Hindi na siya naghintay ng sagot. Naglakad siya palabas ng school. Hindi na niya nilingon pa ang mga mavalor. Kahit paramdam niyang may nakatingin sa kanya. Wala akong oras sa ganito. Naglakad siya sa kahabaan ng kalsada. Tanaw niya ang mga palayan, pati na rin ang bahay nila. Nang makarating sa loob ng bahay, agad siyang nagmano sa kanyang lola. "Lola, nakauwi na po ako," imporma ni Amara. "Ate!" sigaw ni Heaven. Lumabas ang dalawa at agad siyang niyakap. "Ate, miss ka na namin?" Napangiti siya kahit pagod. "Miss ko rin kayo. Pasensya na, magtatrabaho ulit ako para may mabaon kayo. Gawin yung assignments nyo ha. Huwag kayong pasaway kay Lola." Hinaplos niya ang ulo ng mga ito. Ang pamilya niya ang importante, hindi ang naging usapan at ang mga taong nasa school. Nagmadali siyang maghanda. Nagpalit ng damit, nagligpit ng kaunting kalat, tumulong sa lola niya saglit.
Nagbigay na rin siya ng budget sa lola niya. Baka may gusto rin itong bilhin kaya binigyan niya na. Pagkain din lang naman ang binibili nito. Apo, napapagod ka na. Hinaplos nito ang mukha niya. Dinaan niya yun sa tawa. Okay lang po ako, Lola. Kaya ko naman po. Maya-maya, umalis na ulit si Amara. Papunta na ulit siya sa trabaho. Pagpasok niya sa kantin, ganun pa rin. Amara, nandito ka na. Bati ni Aling Teresa. Pasensya na po, na late ulit. Ang dami po kasing gawain sa school, natambakan na po ako. At nagsimula na naman siya sa trabaho niya roon. Habang nagpupunas ng mga plato, biglang may aninong tumapat sa counter. Napatingin siya at napahinto. Nakita niya na naman si Simon. Yun na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Umuugong na naman ng walang awat. Ay! Bati ni Simon. Hindi niya alam kung anong isasagot, pero wala namang masama sa pagbati. Hello? Napatingin ito sa counter bago ulit sa kanya. Bibili lang ako. Tumango lang siya at kinuha ang platito at nilagyan ng plastic. Sige, ano bang bibilhin mo? Bahagya itong natigilan. Ang tagal ng titig nito sa kanya. Para bang manghang-mangha na makita siya roon. Kitang-kita niyang may kislap ng paghanga at tuwa sa mga mata ni Simon. Anong bibilhin mo? Tanong niya pa ulit dito. Umawang ang bibig nito at napalunok. Kanin at etong adobo na lang. Saka dine-in sana. Binaba niya ang hawak. Kumuha siya ng tray, bago plato at mangkok. Nagsimula na siyang magsandok ng order nito. Sinisikap niyang hindi tumingin kay Simon. May pinsan ako dito kaya napapadalas rin ako dito. Dagdag ni Simon. Anemic kasi. Sinamahan ko lang. Takot din sa turok ng karayom. Sagot niya. Hindi niya alam kung bakit parang kailangan nitong ipaliwanag yon. Pero hindi na siya nagtanong. Hindi niya ugaling magtanong nang hindi niya naman ka-close. Napansin ni Simon ang notebook niya. Nag-aaral ka pa rin? Wala na akong oras kapag umuwi ako. Kaya kapag may libreng oras, ginagawa ko ng mga dapat kong gawin. Wala akong time na mag-aksaya ng oras. Ang sipag mo. Malumanay na sambit ni Simon. Kahit bata ka pa, parang ang dami mo ng alam na trabaho. Kailangan wala naman ibang kikilos para sa amin ng mga kapatid ko. Iniabot niya ang tray dito. 75 lahat. Ano pa ba? May order ka pa? Kinuha nito ang wallet pero para itong lutang na hindi alam ang gagawin. Hanggang sa muli itong tumingin sa kanya. Hindi ka nagre-reply sa mga chat ko. Napatingin siya ng diretsyo sa mata nito. Hindi kasi talaga ako ma-reply. Nag-open lang ako for educational purposes. Saka pagod ako, mas pipiliin kong magpahinga kaysa makipag-chat. Tumango si Simon at binuksan nito ang wallet. Medyo nanginig pa ang kamay nang mag-abot ng bayad. Okay. Pasensya na, naistorbo kita. Sandali ulit silang natahimik at nagkatitigan. May kung anong hindi niya maipaliwanag sa pagitan nila. Hindi naman awkward, pero hindi rin siya komportable. Mauna na ako, sabi nito maya-maya. Tumango siya. Okay, kain well. Bahagya itong napangiti. Umalis si Simon at umupo sa lamesa malapit sa counter. Huminga na lang siya ng malalim at tumalikod para hindi ito makita. At doon lang siya nakahinga ng maayos. Bakit parang ang bigat kapag nandyan siya? Kinakabahan ako na ewan. Hindi niya talaga maintindihan ang epekto ni Simon sa kanya. Pagkatapos ng shift ni Amara, dumiretso na siya ng uwi. Pagod na siya. Alauna na rin ng umaga. Mabuti na lang at marami pang ilaw sa labas, kaya medyo hindi nakakatakot. May nagro-ronda rin ng mga pulis palagi. Kaya kahit umuwi siya ng pagod, kahit late, hindi siya nag-aalala. Lalakad na sana siya sa may sakayan, pero nagulat siya nang biglang may sumulpot. Simon? Sorry, nagulat kita. Ihahatid na kita. Pauwi na rin ako. Sabay na tayo. Delikado at anong oras na rin. Umayos agad siya ng tayo. Agad siyang umiling. Hindi na kaya kong umuwi mag-isa.
Okay lang ako. Saka araw-araw akong umuuwi ng madaling araw. Wala namang nangyayaring masama sa akin. Mababait naman ang mga tricycle driver na napupunta sa Mavalor. Mariin ang pagtanggi ni Amara. Hindi siya pwedeng pumayag at sumama rito. Magiging issue na naman yon. Ayaw niya ng issue na pag-uusapan na naman ng mga kaklase niya. Please, ihahatid na kita. Napalunok si Simon. Hatid lang naman eh. Madaling araw na kasi at nag-aalala ako na umuwi ka ng mag-isa. Na kung pwede nga lang, sunduin na lang kita araw-araw kung dito ka talaga nagtatrabaho. Para hindi ako nag-aalala sa kung anong oras ka uuwi. Kumunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan kung para saan yon. Magkakilala sila pero hindi sila close. Sobrang liit lamang ng mga interaction na mayroon sila. Naliligaw ka ba? Malamig na tanong ni Amara. Nabigla si Simon sa tanong niya. Parang hindi nito inaasahan. Hindi ako... Napailing si Amara. Anong gusto mo? Hindi kita gusto. Mga bata pa tayo. 13 pa lang ako, ikaw 14. Hindi maganda yung ganito. Oo, sige, puppy love lang to pero ayoko ng ganito at hindi ko priority. Tahimik lang si Simon. Nakatingin lang ito sa kanya at puno ng lungkot ang mga mata. Basang-basa niya ang bawat reaksyon na dumadaan sa mukha nito habang nagsasalita siya. Wala akong oras sa ganyan, sabi pa ni Amara. Ayoko ng issue, ayoko ng gulo. Huminga siya ng malalim. At saka, hindi kita type. Mas masakit pakinggan, pero yon ang pinili niyang sabihin para matapos na. Para wala nang aasahan si Simon sa kanya. Tumango si Simon ng dahan-dahan. Okay, pero ihahatid pa rin kita. Umiling siya. Hindi na nga sabi. Nagulat ito nang sumigaw siya. Napayuko na lang ito na parang tuta. Napailing si Amara. Uwi na ako. Tigilan mo na ako ha. Ayoko nitong ginagawa mo. Naiilang ako. Nilagpasan niya na ito pero bago pa siya makalayo, narinig niya ang boses ni Simon. Happy birthday, Amara. Bahagya siyang natigilan. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Sa dami ng kanyang iniisip, nakalimutan na niya na birthday niya pala. Nagbe-birthday pa pala siya. At yon, si Simon, isang taong hindi niya ka-close at tinataboy pa ang nakakaalam at nakakaalala ng birthday niya. Ang taong unang bumati sa kanya. Gayunpaman, hindi na siya lumingon. Habang nasa biyahe pa uwi, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ginawa ko lang naman yung tama, di ba? Mga bata pa kami. Ayokong makipaglaro sa kanya. Marami akong kailangang isipin. Paulit-ulit niyang sinasabi yon sa sarili. Hindi ko kailangan yon. Hindi ko kayang magdagdag ng problema. Pero sa likod ng lahat, may maliit na boses na bumubulong na parang masakit sa kanya. Subalit hindi niya yon pinansin. Hindi niya pwedeng pansinin. Kasi kung papansinin niya, baka maging mahina lang si Amara. Simula noon, hindi na niya muling nakita si Simon. Kung sakaling makita niya man ito sa malayo, hindi na siya tumitingin. Hindi na siya lumilingon. Parang hindi niya ito kilala. Parang walang nangyari. Lumipas ang mga araw, linggo at mga buwan. Pareho pa rin ang ikot ng buhay ni Amara. Parang sirang plaka na paulit-ulit lang ang tugtog. Gigising, aasikasuhin ang kambal. Papasok sa school, trabaho sa gabi at uuwi. Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagbabago at hindi yon ang gusto niya. Amara! Tawag ni Ma'am Coloma isang araw. Nakita mo na ba ang grades mo? Napalunok siya. Hindi po nakuha ni Lola ang card ko nung card giving. Masakit po ang mga tuhod niya. Anong rank mo ngayon? Hindi siya agad nakasagot. Napayuko siya. 5 na po. Napabuntong hininga si Ma'am Coloma. Alam kong magaling ka na bata. Kaya lang narinig ko na nagtatrabaho ka pa rin para sa inyo. Wala akong maitulong pero pwede ka naming i-refer sa scholarship na binibigay ng mga mavalor. Mag-complete ka lang ng requirements mo sa kanila. Kasi yung allowance na binibigay nila every month, pwede yung makatulong sa inyo. Napahigpit ang hawak niya sa notebook.
Bahagya siyang nagulat. Alam niyang nagbibigay ng scholarship ang mga Mavalor. May sarili pang ang foundation ang mga ito. Gayunpaman, bigla niyang naalala si Simon. Hindi naging maganda ang pag-uusap nila nitong huli. Ilang buwan na rin ang nakalipas. Tinaboy niya at parang ang impokreta naman ni Amara na mag-apply ng scholarship sa Mavalor Foundation. Sige po, sagot na lang niya. Magaling ka, Amara. Huwag mong pabayaan. Tumango-tango na lang siya. Opo, pero sa loob niya, hindi niya na alam kung paano pa. Hindi na rin siya nasasama sa mga competitions. Wala na siyang oras para sa mga extracurricular activities, kaya nababawasan ang kanyang grades. Pero wala siyang choice, kaya wala siyang ibang magagawa kundi ang tanggapin. Pag-uwi niya isang hapon, pagod na pagod siya. Kaso, bahagya siyang natigilan nang makita ang van ng mga tunay na pamangkin ng kanyang lola na taga Maynila. Pagbukas niya ng pinto, narinig niya ang ingay sa loob. May tawanan at kwentuhan siyang narinig. Amara, dumating ka na, masayang sabi ng lola niya. Opo, tiningnan niya ang mga ito. Bumisita ang mga pamangkin ko galing Maynila. Dagdag ng lola niya na may halong saya. Napatingin siya sa kambal. Nasa gilid ang mga kapatid niya. Tahimik at parang umiiwas. Napansin niya ang paraan ng tingin ng mga bisita sa kanilang magkakapatid. May halong pandidiri. Ang gugulo naman ng mga batang to. Narinig niyang bulong ng isa habang hawak ang anak nito. Ang dudumi pa. Bibo, don't come with them. They look dirty, oh. You will get sick. Parang may kumurot sa dibdib ni Amara. Napatingin siya sa kambal. Yumuko ang mga ito at napanguso. Heaven, Sky, hali kayo, sambit niya sa mga kapatid. Agad na buhayan ang dalawa nang makita siya. Ate Amara, mahinang tawag ni Sky. Hindi po kami kumakain. Bahagya siyang napabuntong hininga. Napatingin siya sa lola niya na abala sa totoo nitong mga pamangkin. Yun din ang naging issue ng kanyang mama noon. Nahalata naman na mas mahal ng kanyang lola ang mga totoo nitong kamag-anak. Lumapit siya sa kambal. Hinawakan niya ang kamay ng mga ito. Sige, halina kayo. Sama kayo sa akin. Paglabas nila, tahimik silang naglakad papunta sa malapit na karinderya. Doon na lang sila kakain. Hindi na siya magrereklamo. Kung tutuusin ay hindi naman sila mga totoong apo. Swerte pa nga sila na pinahahalagahan pa rin sila ng kanilang lola. 3 kanin po saka isang order po nitong menudo, sabi niya sa tindera. Isa lang at hati-hati na sila roon. Hindi pa naman malakas kumain sina Heaven at Sky. Habang naghihintay, natulala na lamang si Amara. Mas lalo siyang napagod. Mas lalo siyang nasaktan. Araw-araw, parang mas bumibigat. Mas pahirap ng pahirap. Mas hirap huminga. Wala naman siyang ibang napagsasabihan. Pakiramdam niya, walang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Hanggang sa isang madaling araw mula sa trabaho, habang naglalakad siya pauwi mula sa sakayan, bigla siyang napahinto. Nakaramdam siya ng hilo. Pinilit niyang maglakad. Isa pang hakbang, pero nagdilim ang kanyang paningin at tuluyan siyang bumagsak. Amara! Boses ng isang lalaki, pero wala na siyang maintindihan. Pagdilat niya ng mata, puting kisame ang bumungad sa kanya. Amoy ospital at malamig sa loob. Napakurap si Amara. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw. Nakaramdam siya ng paghihina. Napatingin siya sa gilid. At doon nakita niya si Simon na napatayo nang makita siyang magising. Nanlaki ang mata niya. Ikaw? Lumapit ito agad at bakas ang pag-aalala sa mukha. Gising ka na. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Nahimatay ka. Sagot nito. Sakto, nakita kita. Dinala kita dito sa ospital. Napapikit si Amara. Hindi pwede. Magkano? Naka-admit ba ako? Napakunot ang noo ni Simon. Pinilit niyang bumangon at tiningnan ang swero na nakadikit sa kanya.
Yung bill, kailangan kong bayaran. Ano ba to? Private room? Wala akong ibabayad. Kailangan ko nang umalis. Hindi ako pwedeng magtagal sa bahay na... Amara, putol ni Simon at hinawakan ang mga braso niya. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi siya nakinig. Pinilit niyang umupo. Hindi pwede. Wala kaming... Huwag ka na munang mag-alala. Sagot ko na. Malambing na sabi ni Simon. Wala kang nang iisipin. Ospital to ng tita ko. Ako nang bahala. Sige, please, magpahinga ka na lang. Hindi siya makapaniwala. Hindi pwede. Hinaplos nito ang buhok niya at mataman siyang tiningnan habang namumungay ang mga mata. Pwede kasi nandito ako. Ako nang bahala sa lahat. Please, makinig ka naman. Nahimatay ka na. Hindi mo kaya. Magpahinga ka na. Hindi robot ang katawan mo. Kailangan mo magpahinga. Nagkatitigan sila ni Simon. Para siya nitong hinihele sa mga sinasabi nito. Tinaboy niya na ito. Marami na siyang nasabing hindi maganda. Pero yon at nandun ito sa harap niya. Punong-puno ng lambing ang mga mata. Mga bata pa sila. 14 anyos pa lang silang pareho. Paano magiging posible ang mga matitinding damdamin para sa kanilang dalawa? Bigla na lang siyang napaiyak. Hindi na niya napigilan. Hindi niya nakinaya. Malakas ang mga hikbing kumawala mula sa kanya. Parang lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng pinipigilan niya ay biglang lumabas. Pagod na ako. Umiiyak niyang sabi. Hindi ko na alam kung paano gagawin. Walang ibang aasahan sa bahay. Ako lang. Ang lola ko mahina na. Ang mga kapatid ko maliliit pa. Sumama si Papa sa kabit niya at si Mama. Sumama rin sa lalaki niya. Wala na silang pakialam sa amin. Hindi ko na alam. 13 pa lang ako pero kailangan kong isipin ang kapakanan ng mga kapatid ko. Pagod na ako. Pinipilit ko lang maging malakas pero hirap na ako. Minsan naisip ko, parang gusto ko na lang magpakamatay. Shh! Niyakap siya ni Simon ng mahigpit pero may halo ring pag-iingat. Huwag mong sabihin yan. Sobrang galing mo. Sobrang nakaka-proud ka. Lahat ng ginagawa mo ngayon, balang araw, may babalik din na maganda sa'yo. Please, huwag mong isiping magpakamatay na lang. Alam kong mahirap pero marami pang mangyayari sa buhay mo. Bahagya siyang kumalma. Nakatulong sa kanya ang mga salitang yon. Kahit paano gumaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang may nakinig sa kanya. Pasensya na, mahina niyang sabi. Nakita mo akong ganito, naabala ka na naman. Umiling si Simon at hinahaplos pa rin ang buhok niya. Okay lang, napadaan lang ako. Bibili lang sana ako ng yelo kasi naubusan kami sa bahay. Nasa gimikan kami ng mga pinsan ko na malapit lang dito. Kaya saktong napadaan ako. Tapos yun, nakita kita. Dahan-dahan siyang humiwalay. Napahiya siya na umiyak pa siya sa harap nito. Hindi niya natuloy matingnan si Simon. Ilang sandali pa, kinuha nito ang pagkain sa gilid. Kumain ka muna, sabi nito. Binuksan nito ang lalagyan. May kanin doon, maraming ulam at mga prutas. Pinagtalo pa siya nito ng mansanas at inabot sa kanya. Hindi ka muna papasok, sabi ni Simon. Napatingin siya rito. Hindi pwede. Kailangan mo magpahinga. Ako nang magpapaabot ng excuse letter mo. Saka nakausap ko na yung amo mo sa baba sa may kantin. Sinabi ko na ang nangyari. Nanlaki ang mata niya. Ano? Okay lang. Pumayag sila, magpahinga ka muna. Kailangan mo ng maraming pahinga. Tumawag na rin ako sa lola mo. Pinapunta ko rin ang driver ko para hindi siya mag-alala. Napayuko si Amara. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat talaga. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo. Napuyat ka na rin. Napangiti ito sa kanya. Okay lang, mapupuyat din naman ako kung nasa gimikan ako kasama ng mga pinsan ko. You're welcome. Magpagaling ka at doon ka lang makakabawi sa akin. Napatitig siya sa ngiti ni Simon. Para bang isang sabi niya lang, isang pakita niya lang na mahina siya. Sasaluhin siya nito at walang tanong na ito na ang magiging matatag para sa kanya. Hindi na niya maalala kung kailan eksaktong nagsimula. Kung kailan naging normal na para kay Amara ang pagtingin sa cellphone niya tuwing gabi.
Kung kailan naging natural na para sa kanya ang mag-reply. Kung kailan naging magaan na ang lahat. Hindi na muna siya pumasok sa trabaho ng araw na yon. "Gising ka pa?" tanong ni Simon na nasa kabilang linya. "Oo, hindi naman siguro ako sasagot kung tulog na ako, hindi ba?" Humalakhak si Simon. Napangiti naman siya. Hindi niya mapigilan ang sarili. Simple lang naman ang usapan nila. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang kinikiliti siya. Walang landian ang mga usapan nila. Kadalasan, about sa school ang kanilang pinag-uusapan. Napakamot si Amara sa ulo. "Ang gulo, naguguluhan ako sa lesson. Wala akong gaanong naintindihan kanina sa sobrang antok ko." "Saan ko ang solution?" sabi ulit ni Simon habang nagve-video call sila. Bahagya siyang napangiti nang makita ang side profile nito. Okay, ilang segundo lang may dumating na picture. Malinis ang sulat. Step by step at may explanation pa. Napailing si Amara. "Grabe naman to, salamat, ang talino mo talaga." Napangiti si Simon. "Walang anuman." Ayaw niyang bigyang kahulugan ang lahat. Pero kahit anong iwas niya, hindi niya maitatanggi. Nagiging parte na ng bawat araw niya si Simon. "Uy, mali yan," sabi ni Simon sa screen. Bakit?" Kunot noon niyang sagot. "Ganito kasi." At ipapakita nito ang solution. Napapailing siya pero napapangiti rin. "Di, ikaw nang magaling at mayabang." Napaungol naman ito. "Amara, pinapaliwanag ko lang sa'yo para tama ka." Napairap siya. "Hindi, mayabang ka. Porke sa SFSS ka nag-aaral. Sus, kayong mga taga-SFSS kapag may mga district meet, akala nyo kung sino kayo." Tumawa si Simon. "Hindi nga sabi. Sila yun, hindi ako. Nung nakikita pa kita sa mga district meet, school ninyo ang chini-cheer ko." Napasinghap si Amara. "Traidor ka?" At sa simpleng tawanan na yon, parang nawawala ang pagod niya kahit saglit. Ilang linggo pa lang silang nag-uusap ng ganoon, pero sobrang napapatawa na siya ni Simon. Isang gabi, habang palabas siya ng ospital matapos ang shift, napahinto siya. May nakatayo sa labas. Nandun si Simon, pero hindi nito dala ang kotse at driver. Nakapambahay pa at parang bagong gising. Nanlaki ang mata ni Amara. "Anong ginagawa mo dito?" Ngumiti ito. "Nakatulog ako kanina. Nag-alarm na lang ako para makapunta dito." Napakunot ang noo niya. "Wala kang kasama?" Umiling ito. "Wala." Napatingin siya sa paligid. "Hindi ba nag-aalala ang parents mo? Umaalis ka ng madaling araw sa inyo?" Napansin niyang bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Simon. "Wala sila. Lagi silang nasa Maynila. Minsan abroad for business. Halos hindi na nga sila umuwi. Yung ate ko may asawa na kaya wala sa bahay. Mga kasambahay lang at driver ang kasama ko sa bahay." Napatingin si Amara kay Simon. Hindi niya inaasahan yon. Akala niya kompleto, masaya at perpekto ang buhay nito. Isa itong mavalor. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Parang biglang nagbago ang tingin niya rito. Hindi na lang basta mavalor, kundi isang taong mag-isa rin. "Halika," sabi ni Simon. "Hatid na kita. Sakay tayo ng tricycle." Bahagyang natawa si Amara. "Anong tricycle? Ikaw, sasakay?" Ngumuso ito. "Bakit? Naisip mo ba na baka hindi tayo kasya sa loob kasi mataba ako?" Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi ganon. Iniisip ko lang na baka hindi ka pa nakakasakay ng tricycle. Kayong magpipinsan, palagi kayong nasa kotse." Tumawa si Simon. "Nakakasakay naman kami sa tricycle." Napangiti na lang siya habang naglalakad sila sa sakayan. Mga menor de edad pa sila, pero wala namang curfew sa kanilang lugar. Bukod sa isa namang mavalor si Simon, hindi delikado at walang mga pasaway na menor de edad sa bayan nila. Mababa nga ang crime rate sa kanila. Tahimik silang sumakay. Magkatabi sila at halos sakupin na ni Simon ang buong space sa loob ng tricycle. Mahina siyang tumawa. Paminsan-minsan, napapatingin siya dito. "Ang cute mo?" Natatawa niyang sabi rito. "Aha!" Natawa siyang muli at pinisil ang pisngi nito. "Sabi ko ang cute mo."
Nakita niyang umawang ang bibig nito. Nang mapatapat sila sa may poste, nakita niyang namumula na si Simon. Napahalakhak na lang ulit si Amara. Nang makauwi, pinisil niya pa ulit ang matabang pisngi nito bago pumasok sa gate. Kinabukasan, pagpasok niya sa classroom, sobrang ingay. "Amara!" sigaw ni Jillian. "Lumabas ng result!" Napakunot ang noo niya. "Ano na naman? Anong result?" "Sa scholarship." Napahinto siya. Naalala niya na nag-apply din siya doon. Pero kahapon lang siya nagbasa kaya alam niyang ibang batch na siya. "Nandito ang pangalan ko. Buti na lang, 1 taon ka rin tong hinintay, Amara." Sigaw ulit ni Jillian. "Nandito rin ang pangalan mo." Nanlaki ang mata niya. "Ano?" Tiningnan niya ang website. Maraming pangalan doon. Hinanap niya ang sarili niya. Wala yan. Hindi pa dapat. Pero nakita niya ang kanyang buong pangalan. Kasama siya sa listahan ng makakakuha ng scholarship mula sa Mavalor Foundation. "Congratulations!" sigaw ni Jillian. "Amara, scholar ka na." Parang lumulutang siya. Hindi niya maramdaman ang mga paa niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nakapasa roon. "Paano? Kahapon lang ako nagpasa ng requirements." Bigla niyang naalala si Simon. Pakiramdam niya, may ginawa ito para mapabilis ang pagkuha niya ng scholarship mula sa Mavalor Foundation. Napatingin siya sa ibang kaklase niyang natanggap din. Pakiramdam niya, sobrang unfair gayong hinintay ng mga ito sa loob ng 1 taon. Samantalang sa kanya, pagkapasa pa lang, tanggap na agad siya. Kaya nang lumabas siya mula sa trabaho, sobrang tahimik niya nang sinundo ni Simon. Mabigat ang pakiramdam niya. Masaya siya na mayroon na siyang scholarship, pero hindi niya alam kung bakit parang may mali. "Amara!" tawag ni Simon sa kanya. Napatingin siya. Nakatayo si Simon sa gilid, hawak ang cellphone, parang kanina pa siyang hinihintay. "Okay ka lang?" tanong nito. Tumango siya. Pero hindi ito nakumbinsi nun. "Talaga? Para kasing hindi." Napabuntong hininga si Amara. Bago sila sumakay ng tricycle, hinawakan siya nito sa braso. "Sandali!" sabi pa ni Simon. "Ano bang problema? Bakit ka tahimik?" Tinitigan niya ito. Hindi niya alam kung dapat bang problemahin ang mga pinoproblema niya ngayon. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin, pero hindi niya rin kayang kimkimin. "Yung scholarship," mahina niyang sabi. Nagbago ang tingin ni Simon. "Anong tungkol doon?" "Tanggap ako?" Tumango si Simon at napangiti. "Alam ko." Napakunot ang noo niya. "Simon, paano nangyaring nakapasa ako? Kahapon lang ako nagpasa. May ginawa ka ba?" Huminga ng malalim si Simon at saka tumango. Oo." Parang may kumirot sa kanyang dibdib. "Bakit? Hindi eh. Parang ang unfair nun sa ibang applicant na matagal naghintay. Pagkatapos ako, ganun lang." "Para hindi ka na maghintay. At para makuha mo na agad yung allowance. Actually," sambit ni Simon at inilabas ang isang card. "Nasa akin na yung ATM mo." Nanlaki ang mata niya. Ano? "May laman na yan at every month may papasok na pera. Pwede mong gamitin sa kahit na saan." Hindi niya agad tinanggap. Nakatingin lang siya roon. Hindi siya naniniwala. Hindi niya kayang paniwalaan na ganoon lang yon. "Hindi galing sa foundation yan," mariing sabi ni Amara. "Wag mo na nga akong niloloko, Simon. Pera mo to, di ba?" Hindi ito sumagot agad. At doon niya nakuha ang sagot. Napapikit siya. Hindi niya nakinaya. Tinalikuran niya si Simon. Naglakad siya palayo. "Amara!" Sinundan siya nito. "Amara, sandali!" Huminto siya at hinarap ito. "Bakit mo ginagawa to? Nababaliw ka na ba? Hindi porke mayaman ka. Hindi porke mavalor ka, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Bakit mo ginagawa to? Bakit? Ha?" Hindi niya alam kung bakit masakit na malaman yon. Parang may malalim na hinuhukay sa kanyang buong pagkatao. Tila maiiyak na siya pero pinipigilan niya lamang. "Bakit mo ginagawa to?" Sigaw niya pa rito. Huminga ito ng malalim. Bakas ang takot sa naging reaksyon niya. "Gusto kita." Parang tumigil ang mundo niya. Sobrang bilis ng kanyang paghinga habang nakatingin dito.
Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Dagdag nito, parang naguguluhan na rin sa sariling damdamin. Ayoko napapagod ka, na napupuyat ka, na nagtatrabaho ka pa sa edad mo na ganyan. Awang-awa ako pero ang totoo gusto kita. Kaya natural na mag-aalala at maawa ako. Kung kaya kong tumulong, tutulong ako. Kahit pa sa anong paraan gagawin ko. Mapagaan lang ang lahat ng bigat na dinadala mo. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla itong naluha. Para itong bata na tinakpan ng braso ang mga mata. Gusto ko lang na mag-aral ka nang walang iniisip. Simula nang sinabi mong gusto mong magpakamatay, natakot ako. Kitang-kita ko sa mukha mo na parang pasuko ka na. Natatakot ako. Nag-aalala. Hindi ako mapakali na naisip mo yun sa sarili mo, Amara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya yon o tatanggihan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o magalit. Nang ibaba nito ang braso, mas naging malinaw na sa kanya na talagang umiiyak si Simon para sa kanya. Hindi niya na rin napigilan ang mga luha at hinampas ito sa dibdib. Baliw ka ba? Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ba ako iniisip? Gusto nga kita sabi. Wala akong ibang maisip at gustuhin kundi ikaw. Napigil ni Amara ang hininga. Inis na inis siya kay Simon na para itong timang na patay sa kanya. Napailing si Amara. Hindi ako sanay na may gumagawa ng ganito para sa akin. Kung ganun, masanay ka. Masanay ka na. Kasi kahit tawagin mo pa akong baliw, magpapatuloy ako sa pagtulong sa'yo, Amara. Iyak pa rin ito ng iyak. Binulyawan na niya. Tumahan ka nga, Simon. Masama siya nitong tiningnan. Ako pa? Sino kayo nagpapayak sa akin? Napairap si Amara ng malala. Bigla siyang humakbang palapit. Hinila siya nito sa likod ng isang poste. Madilim doon at tahimik. Hindi na siya nag-isip. Hindi na niya pinigilan. Hinawakan niya ang mukha ni Simon at mariin itong hinalikan. Punong-puno ang halik na yon ng lahat ng hindi niya masabi. Nagulat si Simon. Ramdam niya yon. Huminga siya ng malalim nang maghiwalay sila. Hindi makatingin si Amara pagkatapos ng kanyang ginawa. Salamat, tumahan ka na. Hindi ito nagsalita at nanatiling nakaawang ang bibig habang nakatingin sa kanya. Tumalikod siya. Uwi na tayo. Aalis na sana si Amara pero biglang hinila siya pabalik ni Simon. At bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya ulit nito ng mas mabagal, mas malalim at mas matagal. Parang hindi ito nagmamadali. Parang sinusulit ang bawat segundo. Napapikit si Amara. Hindi niya na alam kung anong tama o mali. Pero sa sandaling yun, hindi na siya si Amara na pagod. Hindi na siya si Amara na may responsibilidad. Hindi na siya si Amara na kailangang maging matatag. Dahil ngayon, nasa tabi niya na si Simon na handang gawin ang lahat para sa kanya. Simula noon, normal na lang na maging magkasama silang dalawa ni Simon. Palagi nang may naghihintay sa kanya sa labas ng school. Amara! Tawag ni Simon mula sa gate. Napalingon siya. Nakatayo si Simon, nakasandal sa kotse nito. Nakangiti agad ito sa kanya. Hindi niya tuloy napigilang ngumiti pabalik. Ang tagal mo, sabi nito at hinaplos ang buhok niya. Pinisil niya naman ang pisngi nito. May pinasa pa ako. Gutom ka na? Bahagya siyang natawa. Ikaw lang talagang laging gutom. Nagda-diet na talaga ako. Baka hindi na tayo magkasya sa tricycle. Maipit na kita. Malakas na tumawa si Amara. Ewan ko sa'yo. Kapag pumayat ka, wala na akong makukurot na bilbil. Pinagbuksan na siya nito ng pinto. Sumakay siya sa kotse. Wala na siyang pakialam kahit maraming nakatingin. Kita naman siguro ng mga ito at hindi na kailangang ipaliwanag na girlfriend na siya ni Simon. At kagaya ng nakasanayan, dumiretso sila kung saan nila gusto. Minsan sa maliit na cafe. Bukod sa date, nag-aaral na rin sila para hindi sayang sa oras. Pero minsan, sa parke o sa mall siya dinadala nito. Depende kung saan nila gusto. Pareho silang hindi mahilig sa travel. Kapag pahinga, talagang nagkakasundo sila. Kaya nga nang magpamassage sila isang beses ng sabay, tawa na lang ng tawa si Amara pagkatapos. Kumusta sa bahay ninyo?
Tanong ni Simon habang naglalakad sila. Okay lang, sagot niya. Si Lola medyo okay naman, yung kambal masigla. Tumango ito at inayos ang buhok niya. Hindi ka na masyadong pagod ngayon, no? Napatingin siya rito. Hindi na nga. Simula nang tumigil siya sa trabaho sa kantin, mas nakakatulog na si Amara. Mas nakakapag-aral at mas may oras na sa sarili. Simon, mahina niyang tawag. Hindi ba sobra na to? Lahat ng ginagawa mo para sa akin, tong tulong mo, ang pera na binibigay mo, itong lahat ng binibigay mo, bago pa lang ang relasyon natin at higit sa lahat, mga bata pa tayo. Paano kapag na-realize mo na maghihiwalay din pala tayo balang araw? Na baka sayang lahat ng gastos mo sa amin. Parang umaasa na lang kami ng buong pamilya ko sa'yo. Ano naman? Diretso nitong sagot. Hindi ba dapat? Hindi ganon. Amara, gusto ko to. Hindi mo naman ako pinilit na tulungan ka. At kapag tinatanggap mo, masaya ako kasi pakiramdam ko kailangan mo ko. Napabuntong hininga siya. Mas lalo itong lumapit at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Saka sinong may sabing maghihiwalay pa tayo? Hindi na tayo maghihiwalay, Amara. Napatingin siya agad rito. Hindi tayo sigurado dyan. 15 ka pa lang, kaka-15 ko pa lang din. Oo na at simula bata magkakilala na tayo. Pero mga bata pa tayo at hindi pa gaanong nagtatagal. Marami pang mangyayari. Paano ka makakasigurado na tayo hanggang dulo? Ngumiti naman ng matamis si Simon. Alam mo, wala talagang kasiguraduhan. Pero naniniwala ako sa mga pangako, Amara. Pangako na kahit anong mangyari o kahit anong pagdaanan natin, pipiliin mo pa rin manatili sa akin. Dahil ako, kahit magunaw pang mundo, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Ayaw niyang seryosohin yon. Mga bata pa sila. Parang imposible ang mga sinasabi ni Simon. Pero hindi niya maikakaila na masaya siya sa kung ano ang mayroon sila. Nakatulad nito, parang nakakabaliw. Nakakapanabik at hindi na niya maisip ang tama at mali kapag sila ang magkasama. Sa school, hindi na rin lingid sa lahat. Uy, Amara! Sigaw ni Jillian isang araw. Napalingon siya rito. Hinahatid ka na naman ng jowa mo. Hindi na siya sumagot. Inayos na lang niya ang kanyang mga gamit. Amara! Tawag pa ulit ni Jillian. Napatingin siya rito. Ano ba yon? May usap-usapan kasi na ginagamit mo lang si Simon. Parang may sumampal sa kanya. Ano? Na kaya ka nakipagrelasyon sa kanya kasi mayaman siya. Dagdag pa ni Jillian. Para hindi ka na mahirapan. Hindi siya agad nakasagot. Parang naniga siya sa kinauupuan niya. Hindi na nga siya nahihirapan simula nang maging boyfriend niya si Simon. Pero ganun ba talaga ang tingin ng mga ito sa kanya? Na yun lang ang habol niya kay Simon? Hindi totoo yun, sabi na lang ni Amara. Talaga? Natawa si Eman. Dati diba sabi mo ayaw mo sa mataba? Nandidiri ka pa nga. Parang may tumusok sa dibdib niya. Oo, nasabi niya yon. Hindi niya inisip na babalik yon sa kanya. Hindi ko sinabi na nandidiri ako. Sagot niya at pinilit maging kalmado. Sabi ko, hindi ko type. At saka hindi na pa pwedeng magbago ang preferences ko. Pero ayaw mo sa kanya. Giit naman ni Royem. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Iba na ngayon. Saka bakit ba kayo nangingialam? Kung anong meron sa amin ni Simon, sa amin na lang yon. Tumawa si Joanne. Ay wow, nagbago bigla. Dati aayaw-ayaw ka pa kasi pangit at mataba. Pero ngayon pinagtatanggol? Kasi ano, dahil may pera na? Buhay mayaman ka rin? Sugar daddy mo na, ganon? Kung ganon, manggagamit ka naman pala. Hindi na niya napigilan. Tumayo siya at inis na tiningnan ang mga ito. Hindi ako manggagamit. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Joanne. Wala ka namang alam. Oo, mga kaibigan ko kayo. Pero hanggang dito lang sa school. Labas na kayo sa personal kong buhay, kaya huwag kayong mangingialam. Tumawa si Eman at mapanuya siyang tiningnan. Wow, matapang na. Palibasa, mavalor ang boyfriend. Wala na, bibigay na yan. Nakakuha na ng mayaman eh. Saka kung makaasta ka naman, kala mo naman gagawin kang asawa ng mavalor na yon. Halata namang ayaw sa may hirap ng mga yon. Naiinis niya rin itong tiningnan. Wala kayong alam. Itiko mo yung bibig mo.
Hindi mo pa sabihin na bitter ka lang kasi ilang beses ka nang bastard sa akin. At para sabihin ko sa inyo, hindi pangit ang boyfriend ko. Mas may laman pa nga sa inyo ang utak nun. Kayo, mga lata kayong lahat. May ingay, wala namang laman ang sinasabi ninyo. Hindi ninyo alam ang pinagdaanan ko. Wala akong kailangang patunayan sa inyong lahat. Yon ang huling sinabi niya bago tinalikuran ng mga ito. Hindi na siya nakinig sa sasabihin pa ng mga ito. Naglakad siya palabas ng mabilis at mabigat ang dibdib. Pagdating niya sa gate, ngumiti si Simon. Ngumiti ito pero nang makita ang mukha niya, nawala ang ngiti. Anong nangyari? Umiling siya. Wala. Amara. Wala nga. Ulit niya at pikon na pikon pa rin. Uuwi na ako. Wala ako sa mood na makipag-date. Umawang ang bibig nito. Okay lang. Sakay ka na, ihahatid kita sa inyo. Umiling si Amara. Ayoko, wag na. Gusto kong maglakad. Bago pa makasagot si Simon, agad na siyang naglakad ng mabilis. Gulong-gulo ang puso at isip niya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ginagamit ang kanyang boyfriend. Pero sa sitwasyon nila ngayon, siya lang itong tanggap ng tanggap. Siya lang itong nakikinabang. At baka nga totoo ang sinasabi ng mga ito. Baka nga ginagamit niya si Simon. Baka nga nag-take advantage siya rito. Nasa gitna si Amara ng pag-iisip nang biglang sumabay sa paglalakad niya si Simon. Naiinis niyang binilisan ang lakad. Sumabay naman agad ito. Binagalan ni Amara. Binagalan din ito. Hindi ito nagsasalita pero nasa tabi niya lang. Napatalon ito ng kaunti nang bigla siyang humarap. Ano ba? Umayos ng tayo si Simon at napakamot. Ihahatid nga kita. Pinagmasdan ni Amara si Simon na natatapatan ng panghapong araw. Nasa likod nito ang araw at ang malawak na palayan. Nakangiti pa rin ito sa kanya kahit sinigawan niya na. Mga bata pa lang sila pero bakit ganon? Pakiramdam niya, si Simon ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Bakit nararamdaman niya yon ng ganoon kaaga? Naiiyak siyang umiwas ng tingin. Gumaralgal pa ang boses ng magsalita. Uwi ka na. Uuwi ako ng mag-isa. Nawala ang ngiti nito. Umiiyak ka? Kaysa sagutin, naglakad na lang siya ulit. Agad namang sumabay si Simon. Panay ang tingin sa kanya. May regla ka? Naiinis niya itong binalingan. Muntik niya nang mahampas ng libro. Ewan ko sa'yo, Simon. Umuwi ka na nga sabi. Mainit ang ulo ko, okay? Pagod lang ako sa school at naiinis sa group members kong pabigat. Ayoko nang kausap kaya umuwi ka na. Saka bakit ka naglalakad? Nasaan ang driver mo? Ikaw, ang tigas ng ulo mo. Napangiti lang ulit si Simon. Ang ganda-ganda mo pa rin kahit galit ka. Napairap na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa tapat ng bahay, dumiretso agad siya sa loob. Sinarado niya agad ang gate para hindi ito makapasok. Nagkatinginan sila. Nakahawak pa ito sa mababa nilang gate at nakadungaw sa kanya. Umuwi ka na? Bulalas niya bago tumalikod. Nang makarating sa kwarto, nagmamadali siyang pumunta sa kama. At doon, bumuhos na lang ng bumuhos ang mga luha ni Amara. Simpleng puppy love lang dapat yon na nararanasan nila ni Simon bilang teenager. Pero dahil wala siyang kahit na sino, wala siyang magulang na nag-aalaga sa kanya. Boyfriend niya ang gumagawa at nag-aalaga. Hindi yun tama. Pakiramdam niya, sobrang sama niyang girlfriend, na wala siyang kwenta at hindi siya bagay sa mabait, mapagbigay at inosenteng si Simon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak. Basta ang alam lang ni Amara, nang mahimasmasan, masakit ng ulo niya. Mabigat pa rin ang dibdib at namumugto ang mga mata. Umupo na lang siya at kinuha ang notebook. Pinilit niyang magbasa. Focus, Amara. Focus. Pero wala siyang maintindihan. Paulit-ulit lang sa isip niya ang mga sinabi ng mga kaklase niya. Kinuha niyang ballpen at nagsulat. Pinilit niya kahit hindi pumapasok sa isip niya. Kahit parang lumulutang siya hanggang sa nag-vibrate ang kanyang cellphone. Napatingin siya roon. Bakit ka na naman tumatawag, Simon? Sandali siyang nag-alinlangan. Anong sasabihin ko? Pero sinagot niya pa rin. Hello? Amara! Agad na sabi ni Simon. Tumingin ka sa labas. Napakunot ang noo niya. Ano?
Sa bintana. Ulit nito. Buksan mo. Nagtaka siya. Bakit? Buksan mo lang. Sandaling natahimik si Amara. Hindi niya alam kung ano ang trip ng kanyang boyfriend. Pero tumayo pa rin siya. Naglakad papunta sa bintana. Dahan-dahan niya yung binuksan. Sumalubong ang malamig na hangin. Madilim, walang ilaw, at wala namang tao. Ang tanging nakikita niya, malawak na palayan na wala ng tanim. Ano ba to, Simon? Sabi niya sa cellphone. Wala namang... Baba. Napahinto siya. Ano? Nandito ko, Amara. Parang tumigil ang puso niya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Napatingin siya ulit sa labas. Sinipat ang dilim at maya-maya ay biglang may umilaw. Maliliit na dilaw na ilaw na parang Christmas lights. Unti-unting nagliwanag at bumuo ng isang simpleng hugis. Bilog na smiling emoji. Napasinghap si Amara. Ano to? Sana mapangiti ka rito at mawala ng topak mo. Malambing na sabi ni Simon sa cellphone. Napatingin siya pababa at doon nakita niya si Simon. Nakatayo sa gitna ng palayan. Kumakaway ito na parang bata. Smile ka na, sambit nito. Huwag ka nang umiyak. Hindi na niya napigilan. Napaluha si Amara habang nakangiti. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paanong biglang gumaan ang lahat. Na natalo ng simpleng kilos ni Simon lahat ng mga panguhusga ng mga kaklase niya. Simon naman, bulong niya. Baba ka muna saglit. Gusto kong makita ang ngiti mo. Hindi na siya nag-isip. Binaba niya ang cellphone. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Tahimik na dumaan sa sala at binuksan ang pinto. Lumabas siya at tinawid ang maliit nilang bakod. Tumakbo agad siya nang makita si Simon. Hindi niya iniisip kung may makakita. Hindi niya iniisip kung tama ba. Basta ang alam niya lang, kailangan niyang puntahan si Simon. Pagdating ni Amara, yumakap agad siya ng mahigpit. Natawa naman ito. Happy ka na. Huwag nang mainit ang ulo mo ha. Bakit ka nandito? Umiiyak niyang tanong. Gusto kitang pasayahin. Napapikit si Amara. Mas humigpit ang yakap niya. Hindi mo kailangan gawin to. Kailangan. Umuwi ako pero hindi ako makakatulog na ganyan ka. Hindi ko alam kung anong nagpainit ng ulo mo. Hindi ko na itatanong pero sana mapangiti kita sa ginawa ko. Ngayon niya napagtanto na hibang siya para maapektuhan sa mga panghuhusga ng iba. Dapat mawala na siya ng pakialam dahil kahit anong mangyari, palaging nasa likod niya si Simon. Ang kwentong ito ay paalala na hindi naman mali ang maranasan ang murang pag-ibig, pero hindi rin ito dapat madaliin. Sana bawat kabataan ay mabigyan ng pagkakataon na maging tunay na teenager. Simpleng makatawa, mangarap, at magkamali nang hindi agad binibigyan ng responsibilidad na hindi pa nila dapat pasan. Na kung makaranas man ng maagang pag-ibig, nandyan ang mga magulang para gumabay. Dahil sa tamang panahon, darating din ang pag-ibig at mga obligasyon, pero ang kabataan, minsan lang yun dadaan sa buhay, na hindi na mababalikan kapag natapos na. Kung nabitin kayo sa kwentong ito, abangan ang part 2 bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.